Ang lumang bahay. Si Karen ay isang dalagang galing probinsya na nakahanap ng trabaho sa Maynila. Dahil sa tipid, napilitang umupo siya sa isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo, kahoy ang dingding, kalawangin ang bubong, at madilim ang paligid. Ngunit simula nang tumira siya rito, palagi niyang nararamdaman ang tila panunood sa kanya, kahit mag-isa lang siya. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit, narinig niya ang mahihinang yabag sa sahig sa itaas. Agad siyang natigilan. May ibang tao ba rito? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya ang flashlight at inakyat ang hagdan, ngunit walang tao sa itaas. Ang lahat ay tahimik, maliban sa malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kinabukasan, kinausap niya ang kasera tungkol sa bahay. Sinabi ng matandang babae na walang ibang nakatira doon maliban sa kanya. Dagdag pa nito, minsan daw ay may mga kwento tungkol sa babaeng nakaputi na nagpapakita sa mga nakatira roon, pero hindi siya naniniwala. Hindi ito pinansin ni Karen hanggang sa sumunod na gabi. Habang natutulog, nagising siya sa tunog ng marahang katok mula sa kanyang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ngunit walang tao sa labas. Habang isinara niya ang pinto, may naramdaman siyang malamig na kamay na dumampi sa kanyang braso. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang kakaibang nararamdaman ni Karen. Isang gabi, habang naliligo sa banyo, napansin niyang may gumagalaw sa salamin. Sa likod ng refleksyon niya, may nakatayo. Isang babaeng duguan ang mukha, nakatitig sa kanya. Agad siyang napasigaw at tumakbo palabas, pero nang balikan niya ang banyo, wala nang babae. Simula noon, iniiwasan niya ang salamin. Ngunit kahit saan siya pumunta sa bahay, palagi niyang nararamdaman na sinusundan siya ng mga mata, tila may nagmamasid sa kanya. Nagtanong-tanong si Karen sa mga kapitbahay tungkol sa bahay. Doon niya nalaman ang madilim nitong nakaraan. Ayon sa isang matandang kapitbahay, dati itong tinitirhan ng isang mag-asawa. Pinatay ng lalaki ang kanyang asawa matapos silang mag-away, at itinago ang katawan nito sa isang kwarto sa itaas. Mula noon, maraming umuupang ngunit hindi nagtatagal dahil sa mga nakikitang aparisyon. Pag-uwi ni Karen, sinubukan niyang magdasal. Ngunit habang ginagawa ito, biglang bumukas ang ilaw sa itaas, at narinig niya ang mga yabag pababa ng hagdan. Nanlamig ang buo niyang katawan nang makita niya ang babaeng duguan ang mukha, nakatayo sa harap niya. Hindi na natiis ni Karen ang takot kaya nagdesisyon siyang lisanin ang bahay. Habang nililinis ang kanyang mga gamit, may natagpuan siyang lumang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at nakita ang litrato ng babaeng nasa salamin. Ito ang asawa ng lalaking dating nakatira doon. Sa likod ng litrato, nakasulat, "Tulungan mo ako." Hindi nag-aksaya ng oras si Karen. Tumakbo siya palabas ng bahay at hindi na muling bumalik. Sa paglipas ng panahon, naririnig pa rin ng mga kapitbahay ang yabag at iyak mula sa lumang bahay. Naghihintay pa rin ang espiritu ng hustisya. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please paki-like, share and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.